Gusto niyo hubang mag-aral o magtrabaho sa Japan? Sino ba naman ang aayaw dyan kung magkakaroon ng opportunity, di ba? To work there sa land of the rising sun. At ngayon ay land of many opportunities na yan para sa ating mga kababayan. Pwedeng matupad ang inyong pangarap sa tulong ng Jellyfish Education Philippines Incorporated. Mahigit 1,500 na po na mga Pinoy ang napadala ng kumpanya sa Japan. Sila ay bilang mga estudyante na ngayon ay may permanenteng trabaho na sa land of the rising sun. Paano ba matutuloy ang ating mga pangarap na makapagtrabaho sa Japan? Yan pong papaliwanag ni Ginoong Joni Akailar, Managing Director ng Jellyfish Education Philippines Incorporated. Konnichiwa, Joni. Konnichiwa, Julius and Tintin. Yan. Good afternoon din sa mga viewers ng inyong show. Yan, explain mo na sa amin, Joni, ano ba itong Jellyfish Education na ito? Paano mo makaka-avail ang ating mga kababayan dito? Actually, yung company namin is nagpa-process kami ng student visa. So, initially, yung mga gustong mag-aral, pwedeng magkaroon ng consultation sa amin. So, libre lang naman yon. And once na qualified siya to study in Japan, then pinaprocess namin yung kanilang application. Ina-apply namin ito ng student visa sa immigration ng Japan. And once na nakakuha kami ng certificate of eligibility, that's the time na pinaprocess naman namin dito yung kanilang passport visa, ticket, accommodation sa Japan, and then that's it. No? Pero linawin lang natin, hindi to libre. Yes, this entails cost, diba? Hindi siya libre. Makakala kasi hindi to scholarship, guys, na libre. Ang gagawin nyo lang is padadaliin nyo yung proseso dahil tutulungan nyo kung paano makapag-aral sa Japan. So ano yung mga requirements bilang estudyante muna na yung gusto mag-aral sa Japan? Bilang requirements, syempre at least senior high school students kasi ina-accept namin yan. May mga students kasi na gustong mag-undergo ng mga bachelor's program sa Japan. So yun, pwede yun sa program namin. Meron din ng mga young professionals na gustong mag-change ng career or mag-build ng career sa Japan. So at least mga 32 years old, ina-accept namin. At least 32, meaning 32 years old hanggang sa ano pinaka-oldest? May consideration naman yan, Tin. For example, maganda yung kanyang career background dito sa Pilipinas. Pwede siya kahit hanggang mga 37, 38, ganyan. Okay. Anong first step na gagawin nila? What's the very first step na dapat malaman? Ang first step is to contact our program consultants kasi sila yung mag-a-assess and magpapaliwanag ng mga requirements. So dapat meron ding sponsor kasi tayong tinatawag dito. So financially, sponsor, what does that mean? Sponsor may pledge sa kanila na sila yung magbabayad ng parang guarantor. Guarantor. Okay, may guarantor. Yes. Mga magkanong amount ba ang pinag-uusapan dito? Initial cash out would be around 300 to 350,000. This is good for 6 months including yung accommodation nila and the 6 months tuition. Board and lodging, sama na yan. Apo. So magkakaroon na silang trabaho doon. Once na as a student, no, Julius, meron silang privilege na ma-engage sa part-time job. Okay. So 28 hours a week siya. So in total, in a month, this is 112 hours. So yung mga students namin, yun yung nagpa-part-time job sila mostly. Okay. To support yung monthly living expense nila tsaka yung pangbayad minsan ng accommodation nila. At yung paghahanap ng part-time job na ito, tutulungan nyo silang makahanap ng part-time job. Yes, with the help of our company and yung partner language schools namin. Kasi in Japan, we have numbers of partner schools. So halimbawa, minsan kasi may mga customers din kami na or client na may magulang sa Japan. So yun, pag tumawag sila sa amin, hanapin namin kung sino yung pinakamapit na partner school namin doon sa area. Like for example, nasa Yokohama siya, we will contact, sabihin natin Yokohama Design College or YMCA Yokohama. Doon namin siya piniplace. So just to be clear, education muna sa simula, no? Education po muna. Before employment. Yes po. And before you even get to study there, is it a prerequisite? Kailangan marunong ka ng mag-Nihongo? Yes, opo. That's why yung company ho namin is meron kaming Japanese language training which is accredited by TESDA. Kasi when we apply the application ng student sa immigration sa Japan, dapat meron siyang at least 150 hours na formal language training dito sa Pilipinas. Ano yung 150 hours na yan?
Pakitranslate, ilang months ba yung 150 hours? Yung sa company namin, 170 hours siya. So, this is for N5. Kasi sa Japanese language, meron po siyang mga level, no? Okay. So, N5 yung highest, N5 yung lowest, Okay. N5 yung highest. Okay. So, N5 yung for beginners. Yeah, for Okay. beginners. And ang minimum requirement ng immigration is at least N5. At least N5. At least N5. Basic na yan na So, conversational dapat marunong Nihongo. ka na Yes. makaintindi Okay. at makapagsalita ng basic na Basic. Japanese. Tama po. Okay. Oo, And yun ang then, first step, no? yung Tama. pag sa Japan naman nila, since student sila, mag-aaral sila sa mga Japanese language school, kinukontinue nila yon. So, yung program naman sa Japan, maximum is 2 years. So, pwede silang mag 1 year lang. Pwede silang mag-extend for another 1 year. Kung sabihin natin na hindi sila nakakuha ng, kung ang goal is makapagtrabaho sa Japan, hindi makakuha silang employment opportunity, then pwede silang mag-extend for another 1 year. Pero another bayad yon. Another bayad po siya. Diba? Baka by then, Anong nakaipon course na. ang kukunin nila sa Japan habang nandun sila? Mainly Japanese language o Language continuation. talaga. Language. Learning the language, no? see. All throughout this Yes. journey. Oo, akala ko iba-ibang course na pwede na silang mag whatever, architecture, ano, yung pala. Mastering the language, mama. Oo, Yun- language pa rin. Yun oo. po yung, kaya nasabi ko kanina, depende dun sa golden ng estudyante. Kasi for example, yung pong kliyente natin is senior high school graduate siya. Oo. Pwede siyang mag-aral ng at least sabihin natin once na na-reach niya yung N2 level, pwede na kasi siyang makapag-join Nang, sa mga university sa Japan. Aha. So yun, pwedeng sabihin natin kumuha sila ng engineering course. Pwede na. Pwede po. Ano ang covered doon, Bali? Dito sa pag-aaral nila. So yung first is yung application fee. Cover na siya, which is nasa around 25,000 pesos. And yung 3 months na Japanese language training niya dito kasi part yun ng pre-application requirement ng immigration Philippines yun. sa Yeah. Philippines Ito na yan, ginagawa. Kasama na yun ay sa Philippines. And then yung 6 months na tuition fee nila sa Japan and accommodation either for 3 months or 6 months kasi depende din sa student yung kung minsan gusto nila solo sila sa bahay sa Japan or minsan naka-dorm sila kasama yung mga ibang students. Of course mas cheaper siya no. Then kasama na din yon yung plane ticket. Pero guaranteed na makakapag-aral sila sa Japan pag pumasok sila sa program. Sa amin kasi, bago namin talaga i-accept yung mga applicants namin, ina-assess namin. That's why, kaya sabi ko kanina, may pre-assessment kami. Kasi hindi kami basta nag-accept ng mga student. kahit na can afford pa sila. Kahit can afford, we want to make sure na kaya namin makuhanan sila ng certificate of eligibility or visa as a student sa Japan. May assessment mo. Yes, that's why mataas po yung percentage of passing namin. Nasa above 90 kami sa pag-acquire ng certificate of eligibility or visa. Galing, What about yung terms of payment? Do they have to pay agad yung amount na yun or paano? Hindi naman po. For example, yung application fee, babayaran siya para mai-process namin. And then, of course, yung pag-aaral ng Japanese language. Once na nakuha na namin yung certificate of eligibility, almost 100% okay na yun eh. Pwede na silang makapunta sa Japan. So, i-apply lang natin dito yon sa accredited agency ng Japan Embassy para sa passport visa. Then that's the time na dun sila magbabayad ng mga tuition fees sa Japan, accommodation. Only pag may visa na. Pag may visa. Di ba? Para sure na. Para sure na po. So safe naman po siya. No refund to. Halimbawa, pagdating doon, nalungkot yung estudyante, ayaw na ituloy. Yung, di ba 6 months ang minimum? Yes, po. Biglang 2 months ayaw na niya. May refund? Dala. No refund. Depende sa school kasi minsan may mga schools na naiintindihan yung reason. Depende sa reason po, no? Halimbawa, may nangyari na unfortunate dito sa Philippines na kailangan talaga niyang bumalik. Yes. Nagkakaroon naman ng refund. Ayun. Depende. I-assess po. din. Okay. Anong klase mga work ang naibibigay sa mga kababayan natin na nag-a-avail ng program? Based on your 1,500 Anong na. yung na madalas na estudyante. nakukuha nilang work doon? Okay. Yung sa work ko, no, mostly, Ayan, yung speaking iba, from experience, kasi you studied there also, di ba? In Japan and worked there. yes, nag-aaral din ako. Pero dito ako nag-aaral sa UP ng Japanese language ko. And then, yung pagpunta ko sa Japan, kasi grandmother ko is Japanese, so hindi ako nag-undergo ng student visa. Yes. So, parang siyang, sabi nating, like, Parang kang pinitisyon, ganun ba yun? Parang ganyan, family visa siya. So,
doon as work na talaga ako, no. Pero work syempre agad. nung pagkapunta ko doon, iba talaga yung iba talaga sa Japan. Kapakakonti na nakapag-Japanese, graduate ako ng engineering. So nag-aral pa ako ng Japanese language uli. And then once nung naging okay na yung Japanese ko, that's the time na nagkaroon ako ng opportunity to work in an engineering Japanese company sa Japan. So yung mga students naman natin, mostly ng mga nagiging job nila, nagiging ALT sila or assistant language teachers sa mga schools sa Japan, no? Elementary or high schools. Meron ding mga engineers. IT, mostly marami tayong IT. Tsaka yung sa mga nag-work sa mga private companies as normal na employees sa office. Nawala na Meron din bang kinalaman. nagiging media practitioner doon? Yung tipong, di ba, host ng isang television show, di ba? O kaya nagpa-vlog, no? In Japanese. Siguro dapat very fluent na. Ikaw no? pa lang yun. Ikaw pa lang yun. Imagine, no? Siguro magkakaroon if ever nagtatry Dapat nyo. na mag-aral ako dyan, no? But at any rate, ang maganda dyan, this company, Jellyfish Incorporated Education, will give opportunities and will give people a chance to make their dreams come true, whether it's Yes, studying or eventually having work opportunities in Japan. Marami din nga pala, no? Kasi sobrang yung population ng Japan is decreasing. Marami din doon ang mga nag-work as caregivers. Okay, so Anong advantage kapag nag-work ka sa Japan? Anong benefits nun? One is malaki yung salary, of course. Yan, no? Mas And Siyempre. yung sa environment, no, Japan is considered one of the safest countries. Safest, yeah. And honestly, Sarap ng food. Weather, masarap food, ang food. And then malapit lang din kasi sa Pilipinas. Yun yung isa yeah. sa nagugustuhan ng mga students namin or ng mga pumunta sa Japan na parang anytime 4 hours lang naman Oo, tama. makakabalik sila sa Pilipinas. Yeah.